Good morning everyone. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camyo po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga, Kumaring Ami Santos, Ate Ading Hinido and Kuya Dante Hinido, Ate Vanji Magnaye, kapatid na Marjorie Almasar, Ate Nelia Ramos, Kuya Boyet Sanchez. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kapatid na Shirley Kawili at ganun din po kay Kuya Rodante Kerubin, Kuya Cesar Sanchez at Nanay Belen Olaes, kapatid na Lani Tulagan, kapatid na Yoli Kerubin, Ate Evelyn Cameros at mamaya na po yung iba. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, samahan niyo po ako sa talatang ating pagbubulayan. Matatagpuan po ito in the book of Proverbs chapter 10 verse 9. Kawikaan 10:9. Ganito po ang sinasabi sa wikang Ingles. Pagkatapos po ibabasahin ko sa Tagalog. Sabi po, "He who walks with integrity walks securely, but he who perverts his ways will become known." Yan po ang sinasabi ng New King James Version. Sa Tagalog po, ganito po ang sabi, "Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay, ngunit siyang sumisira ng kanyang mga lakad ay makikilala." Sa version naman po ni Pastor Ruel, ganito po ang sinasabi, yung lumalakad na maayos ang buhay ay nagiging matino ang pamumuhay. Ngunit siyang paloko-loko ang buhay, lumalakad ng sikat. Yan. Sa madaling sabi, kapag hindi po inayos ang lakad ng buhay, nagiging sikat, sumisikat, nate-televise sa telebisyon, napoposasan, nakukulong, o yung iba, nabibitay. Yan pong akin pong version ng Proverbs chapter 9 o chapter 10 verse 9. Minsan naisip ko po, bilang pastor, bilang tagapagturo, bilang tagapangaral, paano po ba magiging effective sa pangangaral? Paano po ba makakapangaral ng madaling maiintindihan? Paano ba makakapagturo na yung mga estudyante ay matututunan ang iyong itinuturo? Kagabi po sa small group namin, meron po isang naging tagapanguna kami doon sa small group namin na napakaganda po ng pagkagagawa ng presentation. Po, yung kanyang PowerPoint, yung slide, kahit po virtual, ang galing, mahusay. So makikita po natin, kailangan ba yung mga ganon sa pagtuturo? Kailangan ba yung visual aids? Opo, those can aid the teaching process. Kaya yung mga guro, gumagamit po sila ng audio-visual presentation, yung mga pastor, naka-PowerPoint. So these are things that can help the learners learn the lesson. At ako po mga kapatid, pong araw, kahit nga po yung tawag doon, acetate slide, nang nagsisimula ako bilang pastor, gumagamit na po ako noon. Tinatsaga ko po yung sulatin, yung acetate na yon para lang mapaganda yung presentation, mapahusay yung pagtuturo para maintindihan ng mga listeners o ng mga tinuturuan. Ganun pa man, nakakapagtaka na kahit minsan, kahit na anong reiteration, kahit na anong pagbibigay diin, kahit na nga ginawa mo na ang lahat ng pwede mong gawin para matuto, nagpatumbling-tumbling ka na nga ika, sabi ng iba, para maituro, and yet hindi natututunan. At parang kahit na anong diin, katulad po ng mga bata, hindi po ba minsan, sinabi mo nang wag hihipuin yan, mainit yan, and yet susubukan pa rin hipuin. Sinabi mo na wet paint, and yet susubukan pa rin tingnan kung talagang wet. Alam niyo po ba yung videos ng mga tao, ng mga bata, na sinusubukang dilaan yung bakal kapag winter? Alam niyo po ba na marami ako nakita sa YouTube nito? Yung bakal kapag winter, sobra po lamig, idikit mo dila mo ron, didikit po yung dila, hindi mo matatanggal doon. At yung po'y proven na, pero ang dami pa sumusubok. Yung iba po talaga nagkakasugat-sugat yung dila Para lang po, tingnan, subukan kung didikit nga ba yung dila mo doon sa bakal kapag during time of winter. Yung nagyayelo, malamig na malamig sa labas. Anything na bakal, idikit mo dila mo doon, nakukabit yun doon. At ang hirap pong tanggalin nun. Pero yung mga bata, marami po ako napanood sa YouTube, yung iba na 911 pa. Dahil talagang hindi matanggal yung dila doon sa pagkakadikit.
Sinabi mo ng bawal, sinabi mo ng huwag mong hipuin, sinabi ng huwag mong gawin. And yet, bakit hindi natututunan? No? Kaya po, nagtataka siguro kayo ngayong umaga mga kapatid. Wala po akong planong sirain ang buhay ninyo, pero subukan po natin. No? Subukan po natin baliktarin naman ang pagtuturo. Kasi pag nagtuturo po yung mga pastor, how to make your life successful, parang walang kadating-dating. Ano po? How to improve your life, parang walang kaayos-ayos. How to improve your relationship, how to make your relationship mature and grow, walang dating. Pero subukan naman natin baliktarin. Halimbawa, how to destroy your marriage, or how to destroy your life, how to destroy your business, something like that. May dating ano ho. Siguro interesado kayo ngayon. Pag-aralan po natin, ewan ko po. Kasi yung iba, kahit hindi mo ituro, winawasak din naman ang buhay. Yung ibang mga tao, kahit hindi mo sinasabing magpaka-drug addict, pinipilit maging drug addict. Yung ibang mga lalaki, sinabihan mo ng bawal mangalo niya, pinagpipilitan pa rin mamuhay sa buhay ng pangangalo niya. Total, ganyan din naman ang ginagawa, di pabilisin na natin. Alam naman nating wawasak ng buhay yon. Alam naman nating sisirain ng mga bagay na yun ang pamumuhay mo. Yung relasyon mo sa asawa mo, yung relasyon mo sa mga anak mo. Total, gusto na rin lang ng wasakan ng buhay. Turuan po natin ang tao paano wawasakin ang buhay ng mas madali. Okay po ba yun? Ako, baka magtalsikan yung mga nanonood sa akin ngayon. Yung mga tao na ang gusto ay payapa, yung mga tao na ang gusto ay maayos na pamumuhay, praise the Lord kung namumuhay na po kayo ng ganon. Pero sa panahon ngayon, itong mensaheng ito ay ginagawa na ng maraming tao. They want to destroy their life. Ang gagawin ko po ngayon, tuturuan ko kayo kung paano pa mapapabilis na wasakin ang buhay na yan. Subukan naman nating talakayin ng kabaliktaran. Napapansin ko po talaga kasi madalas, yung ayaw mong ipagawa, yun ang ginagawa. Tulad ng mga bata na sinabi ko na kanina. Sinabi mo, huwag magsinungaling. Bakit natututunan magsinungaling? Huwag magnakaw, kumukupit. Huwag mangalo niya, pero yun pa rin ang pinipilit na gawin at padami ng padami ang mga nagpipilit gawin ang mga bagay na ito. Subukan naman nating magturo ng kabaliktaran. Mas madaling matutunan yata ang mali kaysa sa tama. Halimbawa, paano magiging masamang ama? Paano magiging walang kwentang ina ng tahanan? Paano magiging drug addict? Paano sa pinakamadaling paraan? Paano mo papadaling wasakin ang buhay pagsasama ng isang matinong pamilya? Something like that. Nakakakilabot, hindi po ba? Pero siguro, kung mapag-iisip-isip ng mga tao na merong nagtuturo ng ganito, ang gagawin nila yung kabaliktaran. Kasi ang mga tao gusto yung kabaliktaran ang subukan eh. Yun ang aking panalangin na baka pag narinig nyo ang bagay na ito, ma-encourage kayo na ang gawin na yung kabaliktaran. Sapagkat madalas, ganun po ang nangyayari. Kapag nanawagan ng pastor tungkol sa pagkakaloob para sa templo, nanawagan ng pastor para sa pagkakaloob sa mga gawain ng iglesia, hindi nagkakaloob. Subukan naman nating mag-message ng kabaliktaran. How to destroy your life. Una, so ito po, maglista kayo. Paano wawasakin ang buhay? Number 1, magwasakan po tayo ng buhay ngayon. Kung gusto mo mawasak, mamuhay ka na parang walang Diyos. Live as if there is no God. Subukan niyo pong gawin yan at guarantee po yan mga kapatid, wasak ang buhay mo. That could be the greatest mistake you could ever make in your life. And that is to live as if there is no God. Po, marami pong mga tao pinili ang ganitong klase ng pamumuhay eh. Yung pamumuhay na walang Diyos. In fact, kahit hindi ko po ituro ito, may mga tao na po na ganito ang takbo ng buhay. Paggising sa umaga, diretso sa trabaho, pagkagaling sa trabaho, uwi sa bahay, nang walang nangyayaring pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi nakikipag-usap sa Diyos, hindi nagdadasal, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, walang mga bagay o activities na may kinalaman ang Diyos sa kanilang mga buhay. Pagkatapos, pag nawasak ang buhay, magtatanong, paano ba tatawag sa Diyos? Magtatanong, paano ko-connect sa Diyos? Magtatanong kung meron ba talagang Diyos?
namumuhay na po na parang walang Diyos ang kanilang mga pamumuhay. Alam niyo po, that is a big mistake. Pero kung gusto mong mawasak ang buhay mo, then that is the sure way to destroy your life. Mamuhay na para walang Diyos. Dahil pag namuhay ka na parang walang Diyos, mamumuhay ka na parang walang impyerno. Ibig sabihin nun, walang nakaamba na parusa pagkatapos ng kamatayan, walang paghuhukom. No? Kahit sinasabi na ng Biblia na itinakda sa taong mamatay na minsan at pagkatapos ay paghuhukom, huwag mong paniniwalaan. Dahil iniisip mo, wala naman talagang Diyos. Walang Diyos na nakatingin, walang Diyos na nagtatala at kumokontrol ng mga pangyayari ng buhay. Mamuhay po tayo katulad ng kantang, Que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not us to see, Que sera, sera. No, ganun na lang po yung ipamuhay. Mamuhay as if there is no God. Gawin mo ang inaakala mong gusto kasi wala namang pagsusulitan at hindi ka naman magsusulit at the end of the day. Mamuhay ka ayon sa palatuntunan mo. Hindi mo katatakutan ang paggawa ng masama kasi hindi naman ito gagante, wala naman talagang karma, no? Walang masamang bunga. Do whatever you want because there is no God and there is no God that someday ay pagsusulitan ng mga bagay na ginagawa mo. Asahan nyo, pag ganun ang inyong ginawa, that is a surefire way to destroy your life. Ano po sabi ng Proverbs 9:10? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Huwag mo itong paniwalaan. Kahit ang linaw-linaw na sinasabi ng Bible, ang pagkatakot sa Panginoon ang simula ng karunungan, at ang karunungan ay galing sa Diyos na makapangyarihan. Huwag mo itong paniwalaan. Proverbs chapter 3, 5 and 6, ang sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Huwag mo itong paniwalaan. Mamuhay ka ayon sa gusto mo. Huwag ka magtiwala ng iyong puso sa Diyos. Huwag mo siyang pagtiwalaan, huwag mo siyang konsultahin, huwag kang manalangin, huwag kang dadalo sa mga gawain, huwag kang makikinig sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Gawin mo, maibigan mo, sigurado wasak ang buhay mo. That is the easiest and the surefire way to destroy your life. Kwento nyo to sa iba. Gusto mo babaguhin na natin ang evangelism. Hindi na po yung dati ang evangelism. Mga kapatid, gusto nyo mabago buhay nyo? Gusto nyo tumino yung asawa nyo? Gusto nyo yung anak nyo mapaayos? Lumapit tayo sa Diyos, baliktarin nyo. Ang sabihin nyo, oy, wasakin natin ang buhay mo. Yung mga anak mo ay mapariwara. Yung mga pagsasama nyo mawasak. Ang gawin nyo, huwag kayong maniwala sa Diyos. Baka sakali, kapag ginawa natin, yung mga tao biglang lumapit sa Diyos at biglang maniwalang may Diyos. Nakuha niyo pang gusto kong sabihin? Mamuhay na parang walang Diyos is a surefire way to destroy your life. May narinig ba kayong pastor na ganitong klase magturo? Yung kabaliktaran ng tinuturo. Pangalawa, para wasakin ang buhay, pangalat nyo po ito. Kwento nyo sa mga kaibigan nyo. Para mawasak ang buhay mo, pumili ka ng taong walang pagkakilala sa Diyos at ito ang gawin mong matalik na kaibigan. Hahanap ka ng kaibigan, hanapin mo yung hindi nagsisimba, yung wala nang inisip kundi puro kaligayahan sa buhay. Ang kaibiganin mo yung mga taong walang panahon sa gawain ng Panginoon kung hindi yung mga gusto lang nila sa pagpapasaya, pagpapaligaya sa kanyang sarili. Iyon ang mga piliin yung tao. Sigurado mga kapatid, mahahawa ka. Why? Ang sabi po ng Bible kasi, you are basically a composite of the 5 friends you choose to spend the most of your time with. Maniwala man ho kayo o hindi, ikaw po ay summary ng 5 tao na pinipili mong makasama. You are a composite of the 5 friends you choose to spend the most time with. So it is very important to choose them well. Kaya yung mga matitinong tao, ang pinipili nilang kasama, yung mga matitino. Pero ang usapan po natin ngayon ay magwawasak tayo ng buhay, ang hanapin natin yung mga wawasak ng buhay natin. Makipagkaibigan tayo sa mga drug lord,
No? Yung mga drug pushers, makipagkaibigan ka sa mga chismosang kapitbahay, sumali ka sa mga chismisan. Pag pinagkukwentuhan nila yung kapitbahay mo, nananahimik, wala namang ginagawang masama sa inyo, pag chismisan nyo, ikalat mo yung kumari mo na may affair at kung ano-ano pa. Yun ang samahan mo. Yung mga chismosa, yung mga lasinggero doon sa kanto, yun ang kaibiganin mo. Huwag kang makikipagkaibigan sa taong simbahan. Huwag kang sasali sa mga small group. No, yung mga small group meeting, huwag. Kasi tutulungan. Pag sumali ka sa small group, mapapaayos ang buhay mo doon. Pag umattend ka ng simbahan, sigurado makakarinig ka ng mensahe ng pastor. Baka maimpluwensyahan ka pa. Huwag kang sasama doon. Ang usapan natin ngayon, mga kapatid, magwawasakan tayo ng buhay, pumili ka ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos at yung mga yon ang gawin mong kaibigan. Sabi nga ni John Kubler, sabi niya, show me your friends and I will show you your future. Ngayon, kung gusto po ninyo, ang future niyo ay isang wasak na buhay, hanapin niyo yung mga kaibigan na tutulong sa inyo, na magmamalasakit sa inyo para wasakin ang buhay ninyo. Yun po yung dapat niyong gawin. Proverbs chapter 13 verse 20, he who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. Ewan ko kung papaniwalaan niyo itong kawikaan na ito, pero ang sabi po ng kawikaan, yung mga companion of fools will be destroyed. Hanapin nyo yung mga fools. Hanapin nyo yung mga tao na mangmang at yun ang samahan ninyo. Kasi ang usapan naman natin, magwawasak tayo ng buhay. Ayan. So, pangatlo, para siguradong mawasak ang buhay mo, huwag mong kokontrolin ang iyong emotion. Ayan. So, let your emotion flow. Magalit ka. Huwag mong pigilin yung galit mo. Tanggalin mo yung pasensya mo. Huwag kang magbibigay ng pasensya. Lagi mong pairalin kung anong nararamdaman mo. At kung anong nararamdaman mo, ipakita mo. And many people seem to live with the misguided notion that it is healthy to just let your emotions go whatever you are feeling. Ipahayag mo, damdamin mo, huwag mong pigilin, sigurado wasak ka. Nakita mo, mali gobyerno, kumuha ka ng placard, mag-rally ka doon sa kanto, ipaglaban mo kung ano gusto mo, magalit ka, wasakin mo yung mga bagay na may kinalaman sa kinaayawan mo. Let your emotion flow. Yung kapitbahay mo ay hindi hindi mo kasundo, silaban mo yung yung bakod, Baka nga gawin ito, mga kapatid. Pero yun po sinasabi ko, bilang pagpapaalala sa inyo, that is the sure way to destroy your life. Patulan mo lahat ng makikita mo sa mga Facebook timeline. Kahit hindi mo friend, pag may nakita kang hindi mo nagustuhang post, patulan mo, awayin mo, makipag-away ka kahit kanino. Do not control your emotion. And it is a sure way also to gain enemies and destroy your life. Alam niyo po, mga kapatid, I have never met a truly happy person who fails to control his or her emotions. Wala pa ako nakilalang tao na masayang namumuhay na hindi marunong kumontrol ng kanyang emosyon. Alam niyo, problema ko rin yan minsan Ako po kasi nagagalit din talaga ako kapag mali. Kapag nakakakita po ako ng hindi matuwid, kahit sino ka, hindi ko po mapigil na hindi magsalita, lalo na po sa mga pagpupulong, lalo na po sa mga leadership summit, lalo na po sa mga samahan ng mga pastor. Kapag meron pong hindi tama, tatayo po ako at nagsasalita. Hindi naman po ako galit, pero si Pastor Well, alam nyo naman, kapag nagme-mensahe, kasama po ang emotion Pero recently, I was able to learn to manage. Kasi you will not be happy when you don't learn how to manage your emotions. Sabi po ng Proverbs 29 verse 11, a fool vents all his feelings, but a wise man holds them back. Take note, yung mga humuhugot, yung mga nagre-release, yung mga nagsasabi ng kanilang mga damdamin, ang tawag po ng Bible sa kanila ay fool. A fool vents all
his feelings, but a wise man holds them back. No? Yung pong iba sabi, sige, labas mo lang yan. I-release mo lang yan. Ito po ang mundo ngayon eh. The world is encouraging us to express our feelings. But the Bible is telling us, yung wise, pinipigil na lang niya kasi po, kapag ipinahayag niya, alam niya marami masasaktan. Alam niya makakasira ng buhay. Alam niya maaaring mapahamak yung iba. Nakuha niyo po ba ang gusto kong sabihin? Pero ang usapan po natin, paano wawasakin ang buhay, huwag niyong paniwalaan tong Proverbs na ito. Proverbs 16:32, ano po ang sabi? He who's slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Pero again, wasakan ng buhay ang usapan, kaya huwag niyo rin ito paniwalaan. Proverbs 25:28, he who is slow to anger, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Ito mga taong hindi marunong kontrolin ang kanilang emosyon ay katulad ng isang bayan na walang pader. Proverbs 25:28. So yun po yung pangatlong pwedeng gawin para magwasak ng buhay. Huwag niyong kontrolin ang inyong emosyon. No? Pang-apat, huwag kang tatayo kapag nakaranas ka ng pagsubok. Sino po ba ang hindi nagpe-fail? Isa po sa pinag-aralan namin yung kagabi doon sa small group na dinaluhan ko, virtual. Na po, sabi po ng leader namin, lahat ng tao nagpe-fail because failure is inevitable. Everybody will fail at one point in his or her life. Pero tandaan po ninyo, failure is never a death sentence. Hindi naman po katapusan na ng mundo kapag ikaw ay nag-fail. Pero, kung gusto mong mawasak ang buhay mo, kapag nag-fail ka, nakaranas ka ng failure, huwag ka nang tatayo. Magngangal-ngal ka na lang ng magngangal-ngal, umiyak ka na lang ng umiyak dun sa failure. Huwag ka nang bumangon, huwag ka nang mag-move on. Huwag mong pag-aralang mag-move on at ituring mong katapusan na ng mundo dahil nag-fail ka. Halimbawa sa marriage, iniwanan ka ng asawa mo, hayaan mo na. Magpakamatay ka na, magbikti ka kung gusto mo. No? Dahil iyon ang siguradong way to destroy your life. No? Yung iba kasi, malakas ang loob, tumatayo, bumabangon, nagmo-move on, nakakapamuhay ng matiwasay, nagtatagumpay, at kalaunan, ifinofocus yung kanyang enerhiya sa paggawa ng mga tama, ng mga positibo, at nakakalimot sa mga failure at karanasan. Huwag mong gagawin yon. Kasi ang usapan natin dito ay kung paano wawasakin ang buhay. Kapag ikaw ay nag-fail, huwag ka nang bumangon. Kaawaan mo sarili mo, maggawa ka ng pity party. Sabihin mo, wala kang kwenta, mahina ka, kawawa ka, pakinggan mo yung tinig na laging nasa likuran ng tenga mo na nagsasabing, wala kang magagawa, wala kang kwenta, mahina ka, kaya ka iniwanan ng asawa mo kasi mataba ka na ngayon, wala ka na, hindi ka na sexy, matanda ka na, kulukulubot ka na. Yun lagi pakinggan nyo. At maniwala po kayo, iyon ang easiest way then to destroy your life. Kapag nawalan ka ng trabaho, huwag ka nang maghanap ng trabaho. Kasi isipin mo lagi, naku, hindi na ako matatanggap, matanda na ako. Hindi ko na kaya yan, mahina na ako. Paano ba ako magsisimula uli? Wala na. So maupo ka na lang araw-araw, huwag ka na magtrabaho, umasa ka na lang sa iba. At sigurado, wasak ang buhay mo. Di ba yun naman ang gusto natin? Ang wasakin ng buhay. Ayan, so, tandaan po natin, everyone fails at various points in their lives. But not everyone gets back up after they have fallen. The ability to get back up once you have fallen is one of the greatest indicators of your overall success in life. Yung pong mga nakakabangon, pag nakabangon ka sa krisis, tagumpay na yon. Eh ang problema, ayaw naman nating magtagumpay, wawasakin niya natin ang buhay, huwag ka nang tatayo. No? So, giving up is the sure way to destroy your life. No? So give up.
Huwag na kayong tatayo. Give up on life. Give up on your spouse. Give up on your children. Give up on your church. Give up on life. And then, ano resulta nun? Wasak ang buhay. So whether you stumble spiritually or with some other area of your life, always be sure, ano po? No, not to get back when you fail. Pag ganun na nangyari, wasak ang buhay. Proverbs 24:16, ano po sabi? The godly may trip 7 times, but they will get up again. But one disaster is enough to overthrow the wicked. Ang problema po ito, kung gusto mong wasakin ang buhay mo, mahihirapan kang wasakin. Kung ikay maka-Diyos, mahihirapan kang pabagsakin. Sabi po ng Bible, yung godly, you may trip 7 times but they will get up again. Ito po ang sabi ng Biblia. Kaya kung ikaw ay maka-Diyos, meron kang mga kaibigan na maka-Diyos, at ikaw ay marunong kumontrol ng iyong emosyon, naku, mahirap kang pabagsakin. No? Kaya hindi mawawasak ang buhay mo. Kapag ikaw ay laging konektado, in tune sa Diyos, nagbabasa ng kanyang mga salita, nakikinig ka ng tinig ng pag-asa, naku, mahirap kang pabagsakin. Ang problema, paano natin mawawasak ang buhay? Yun ang pinag-aaralan natin. Kaya, I recommend, kung gusto mo mawasak ang buhay mo, huwag ka na rin manonood ng tinig ng pag-asa. No? Huwag ka nang tatayo kapag nakaranas ka ng pagsubok at ng pagbagsak. That is the sure way to destroy your life. Gusto nyo pa ho? Last. Para mawasak ang buhay, huwag kang mag-aaral. No? Huwag ka na mag-aaral. Tama na yan. Kung ano yung meron ka, okay na yan. Ako Biblia, hindi na ba matatapos yung Bible study? Ganyan po sabi nung iba, Hindi ba matatapos yung Bible study? Bata pa kayo, Bible study na kulukulubot na ang buhok nyo. Puti na lahat buhok nyo Kulukulubot na noon yung Bible study pa rin. Kailan kayo titigil mag-Bible study? Yan po ang katuwiran ng mga pilosopo ng mga taong gustong magwasak ng buhay. Ano po? Tama nga naman sila. Kung gusto mong wasakin ang buhay mo, why do you need to study the Bible? Bakit kailangan mag-aral? Alam niyo po ang katotohanan, sabi nga po, wisdom and great success in life tend to follow those who are in a lifelong pursuit of knowledge. Yung karunungan at tagumpay daw sa buhay ay humahabol doon sa mga taong ginawa na ang kanilang buhay ay pursuit of knowledge and understanding. Kapag ang buhay po natin walang tigil na pag-aaral ng salita ng Diyos at pagkatuto, pati ang karunungan at tagumpay, hinahabol po tayo. Ang problema, gusto natin wasakin ang buhay. Paano mawawasak kung matalino ka? Paano mawawasak kung successful ka? So ang gagawin natin, para hindi tayo magtagumpay, huwag kang mag-aaral. Sigurado wasak ang buhay mo. Huwag kang dadalo ng mga Bible study. Naku, huwag yan. Kasi tutulungan ka niya na mapaayos ang buhay mo. Ang Bible study, makakapanood at makakabasa ka ng mga talata na magpapatibay ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Naku, hindi ka tutulungan wasakin ang buhay mo niyan. Kaya iwasan mo ang mga bagay na yan. Umiwas ka kay pastor. Yung mga pastor na matutuwid, iwasan mo. Ang samahan mong pastor, yung mga pastor ng Pentecostal na walang ginawa kundi magtatalon at manghingi ng pera. Yun ang mga samahan mong pastor. Wasak ang buhay mo doon. Yun ang mga sigurado, no? So, wag mong pag-aralan ng mga turo. Tanggapin mo ng tanggapin. Kahit binobola ka lang, yung sigurado yun. Wasak ang buhay mo doon. Ang sabi ng Proverbs chapter 9 verse 9, instruct the wise and they will even wiser. Teach the righteous and they will learn even more. Huwag mo itong paniwalaan, mga kapatid. At iwasan mo to. Kasi nga po, delikado Sabi, pag tinuruan daw yung matalino, mas lalong tumatalino No? So, ibig sabihin, huwag kang mag-aaral, lalo kang tatalino. At pag tumalino ka, magtatagumpay ka sa buhay, hindi mawawasak ang buhay mo. Huwag mong gagawin to. Yan. Natatawa po ako sa pinaggagawa ko. Pero, marahil, sa pamamagitan ng bagay na ito, ay makita natin ang pinakamadaling paraan ng pagwasak ng buhay.
So bonus, if you've made it through the list of this point, then ang bonus ay ito. Ang pinaka huling paraan para wasakin ang buhay, baliwalain mo ang prinsipyo ng Diyos tungkol sa iyong finances, and you will surely destroy your life. Kasi ang prinsipyo on how to handle finances, isa ito sa nagbibigay ng success sa tao. No, ang sabi kasi ng salita ng Diyos, no, ang prinsipyo, Proverbs 23:5, sabi po roon, will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away like an eagle towards heaven. Yun daw pong mahusay na gumamit ng pera, lalo na yung mga mapagkaloob sa Diyos at sa gawain ng Diyos, pinagpapala at nagtatagumpay. Kaya, para mawasak pa buhay mo, huwag kang magbibigay. Maging madamot ka. Huwag kang magkaloob sa simbahan, takpan mo, tenga mo at magbingi-bingihan sa mga panawagan ng simbahan. Huwag kang dadamay kay pastor. Huwag mong tutulungan yung pastor mo. Hayaan mo magutom yung pastor mo. Hayaan mong hindi makapag-aral yung mga anak ng pastor. At mainggit ka sa kalagayan ng pastor kapag umaasenso. Ayan. Yan pa yung mga bonus na pwede niyong gawin para mawasak ang buhay niyo. Palagay ko mas marami pa kayong alam na pwedeng idagdag dyan on how to destroy your life. Kasi hindi po ako masyadong mahusay sa pagwasak ng buhay. Mas effective po yata ako sa pag-i-encourage ng magpatuloy at mamuhay ng may katagumpayan. Pero kung gusto po nating wasakin, ayan po, at least kahit papaano. Kung first time po kayo nakarinig po ng ganitong klaseng sermon, at least nakarinig po kayo kay Pastor Ruel on how to destroy your life. Amen? Dudulog po tayo sa Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa umaga pong ito, kung may mga bagay na hindi matuwid na lumabas sa bibig ng iyong lingkod, ako po personally ay humihingi ng tawad, papalinis, nagpapasaliksik ng aking puso sa iyo, Panginoon. But you very knew, Lord, that what I am saying is part of the way to teach your people, to teach your children on how to hang on to the faith that they have and to truly rely on you. Kung wala ka, wala kami magagawa. Kung wala ka, kahit anong gawin namin, sabit ang aming mga buhay at wasak ang mga buhay na ito. Papasalamat kami kasi hindi ka po nagpapabaya. Nagpapasalamat po kami kasi ikaw ang Diyos na alam namin nagtataguyod, tumutulong sa amin para bumangon sa mga pagkadapa. Nagbibigay sa amin ng mga taong magpapaalala at magbibigay sa amin ng mensahe para makapamuhay ng tama. Nagpapaalala sa amin na kailangan naming tumayo sa mga pagkadapa at bumangon. At patuloy na ipinapadama mo sa amin araw-araw na nandyan ka para sa iyong mga anak. Maraming pong salamat, aming Panginoong Diyos. Sa umaga pong ito, nilalapit ko po sa iyo ang aking mga kapatid na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, yung mga may karamdaman, ang aming si Pastor John Ocol, si Ate Esther Bautista, si kapatid na Debbie Bernabe, si Kuya Bayani Magkawas, at yun pong si Lolo Abe, si kapatid na Jules Masalunga, at si Epoy, si Romel, si Mark, mga pamangkin ni Ate Heidi, si Tatay Egay, si Kuya Egay, si Tatay Clarito Cuadra, na may mga karamdaman po. Si kapatid na Mirna Gonzales, si Jonah Adaw, si Ate Myra, si Ate Tessie, si Kuya M.A. Paredes. Pagpalain mo sila, Panginoon. Maasa po ako na ang iyong kagalingan ay ipaparanas mo sa mga kapatid namin ito. I'm also praying, O Lord, sa Tatay Bitoy, Nanay Anchang Rodriguez, si Kuya Ikoy at si Ate Gaying Ramos, patuloy pong kalakasan sa kanila, si Tatay Eleno at si Nanay Pasing Silya, Tatay Conrado at si Ate Nanay Nenita Henido, si Tatay Omar at si Nanay Dadeng Garcia, si Tatay Nesto at si Nanay Elisa Gonzales,
Pagpalain mo po si Uncle Urong at si Auntie Huli, ang amin pong si Kakang Lole Atanasio, si Tita Remy, ganon din po si Tatay David, si Kuya Bobby Marasigan, si Nanay Puste, si Nanay Tateng, si Nanay Elong, si Nanay Engay, si Nanay Honor, si Nanay Elisa Kapilyar at si Nanay Loli Troperto, si Nanay Iyeng, si Nanay Hema De Castro, si Ate Lita Cadabedo, si Ate Elvie Paredes, si Kuya Pedoy De Castro. Pagpalain mo po maging si Ate Alice Purificacion na nag-undergo po ng surgery. Ganon din po si Ate Mirna sa Sinfuente, ang patuloy na pagkilos mo sa kanilang sambahayan, kay Kuya Nestor at kay Ayi Advincula. Pagpalain mo rin po ang patuloy na kagalingan para kay Kuya Boyet Sanchez, si Kuya Bert Castillo at ang kanyang pamangkin na si Felix, ang kagalingan para sa nanay ni Kuya Henry de la Cruz at ang nanay po ni Ate Mary Jane de la Cruz. Patuloy na pagpapagaling kay kapatid na Ruel Sanchez, ang dalangin po ng kapatid na Agnes Causaren. Complete healing sa kapatid ni Nanay Hilda Mendoza na si Lourdes Soriano. Ganon din po ang patuloy na kalakasan ni Nanay Oling Purificacion, dalangin po ni Nanay Belen Olaes. Ganon din po, Panginoon, patuloy na samahan mo ang pamilya ni Ate Tess Asturias at ang kanilang sambahayan. Marami pa ho kaming gustong idalangin, subalit alam mo naman Panginoon, hindi pa binabanggit ng aming mga labi ang dalangin ito, ni hindi pa pumapasok sa aming mga isipan para idulog sa iyo. Alam mo na ang lahat ng ito at hindi ka bingi para hindi mo po mapakinggan. Maraming pong salamat Panginoon sa patuloy mong pagsubaybay, sa pagsama mo po sa bawat isa sa amin at patuloy po na maranasan namin ang iyong pagkalinga. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Good morning Ate Leslie Tamundong. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Diaconisa Chares Villacrucis Cogalito, magandang araw. Ayan, na-miss daw niya ang mga live broadcast nitong nakalipas na araw. Magandang araw, Jack. Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Ces Garcia, kapatid na Charito Querol, good evening po sa inyong lahat dyan. Ate Mirna Narciso, magandang araw po sa inyo. Daisy Garcia, pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Kumusta kay Joel? Sa inyong lahat na sa mga taga-Caloocan, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Lily Camyalu, yan, Bunso, magandang araw sa iyo. Pagpalain kayo ng Panginoon, ang iyong sambahayan. Kapatid na Raquel Bayot, magandang araw po sa inyo. Kay Marivet Eusebio, Ate Mirna Sinfuente, Tatay Rolando Oxon, magandang araw po sa inyo. Sabi ni Diaconisa Chares, ang mensahe natin ngayon ay wasakan na ng buhay. Ayan. Magandang araw po sa inyo, Ate Mirna Sinfuente. Ganun din po kay Ayi Advincula, magandang araw. Yan, napatawa daw siya sa message ngayong araw. Yan, nawala tuloy ang stress. Amen po. Salamat po. Sabi po ni Ate Agi Victor, reverse psychology daw po tayo. Hindi po, mensahe po talaga yun para wasakin ang buhay. Total gusto, wasakan eh. O sige, ayan, subukan nyo yan. Yan. Si Ate Tete Cilia, magandang araw po. Ate Charito Querol, magandang araw po sa inyo. Kay Argelica Esguera, ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya M.A. Paredes at Ate Mildred, magandang araw po. Kapatid na Lomi de Guzman Ortilla, magandang araw po sa inyo. First time ko lang po nakita yung pangalan nyo sa Tinig ng Pag-asa. Welcome po. Ito po ay araw-araw na pamamahayag tuwing 7:30 po ng umaga dito sa Canada. Sa Pilipinas po 8:30 ng gabi. Yan. Kapatid na Sunny Tibayan, patuloy ang dalangin ko para sa iyo kapatid na ganang kumain at masarap na pagtulog. Good morning po Ate Esther Bautista. Lagi po namin kayong kasama sa panalangin. Yan. So let us uphold Ate Esther Bautista sa ating mga prayers mga kapatid. At Predicador June Colina at Ate Sara Colina, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, si kapatid na Annalisa Jimeno, magandang umaga. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Ayan, si Maribet, nabanggit ko na.
Si Tricia Del Rosario. Tricia, magandang araw sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Kapatid na Cora Dolor. Ayan. Kapatid na Lani Tulagan. Ate Flor de Lisa Maines. Ayan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sino pa ba? Bernadette Causaren. Magandang araw. Tita Mayra Paredes Libertino, magandang araw po. At sa mga kapatiran natin sa Aristocrat Restaurant. Ayan, kung naghahanap po kayo ng masarap na pagkain Filipino dito sa Winnipeg, ay dumayo po kayo dyan sa Aristocrat. Napakasarap po ng mga pagkain dyan. Lalo na yung kanilang Charlie Biggs Chicken, no? Ay, nako, pag bagong luto at mainit na mainit, ay, nako, ano pa naman nung sikat na bubuyog, no? Yan, subukan nyo po yan, Charlie Biggs. Meron din po silang ano tawag doon? Almusal. May goto, may arroz caldo, may mga pangmerienda. Ang paborito ko po dyan, crispy pata ng Aristocrat. Masarap po yan. Joyce Pabian, magandang araw sa iyo. Ate Nora de la Cruz. Ito pong si Ate Nora, nagluluto rin po ito. Kung kayo naman po ay taga Cavite City, alam ko po, meron pong restaurant yang si Ate Nora de la Cruz. Restaurant at tindahan. Yan, sa PN po yan sa Cavite City. Ate Nora de la Cruz. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Sino pa ba? Ate Delia Magkawas, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan. At patuloy po nating idalangin yung asawa ni Ate Delia Magkawas, si Kuya Bayani Magkawas. Good morning, Darren and Marlet. Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Kuya Rodante Kerubin, Nanay Belen Olaes. Sino pa ba ang hindi ko nababasa? Si Agnes ba? Agnes Causaren. Ayan, ang sakit daw po sa tenga. Ayan. Ayaw nyo makakapakinig ng wasakan ng buhay, ano? Ayan. Si Dave Cabrera, good morning kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Vanji, magandang araw sa inyo. At ganoon din po kay kapatid na Evangeline Aliliran, magandang araw po sa inyo. Ayan. So, nabasa ko na po halos lahat ng inyong mga mensahe. Marahil nga po sumakit ang ulo nyo. Actually, nung ginagawa ko po mensahe ito, masakit din ang ulo ko. Sumubok lang po tayo ng mensaheng, total, ganun din naman ang ginagawa. Sige, yan po ang ating ituro. Pero basically, the intention of this message is for us to develop our trust in God and to be more closer to the Lord, because that is a surefire way to be successful in life. At the end of the day, kahit na po anong gawin natin, ang tanging pag-asa natin para makapamuhay ng matagumpay ay walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? So, purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Magandang araw po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!